30? Kasamang Arnold, tulad din ng sinabi ko noong February, hindi po sumusuko ang ating pamahalaan. Kinakausap natin ang mga pwede nating makausap, tuloy-tuloy ang ating pakikipag-usap sa lahat ng pamahalaan, sa mga opisyalis, matatas na opisyalis ng pamahalaan ng China. Opo. Para mapigilan ang pagbitay na ito. Inuulit ko po, hindi sumusuko ang ating pamahalaan. Hanggat may panahon, patuloy ang ating ginagawang pakikipag-usap para sa last-minute appeals na ginagawa natin. Yung mga kamag-anak na nandyan ng bibitayin, may pagkakataong ba silang umapilang personal sa Chinese government, Consul Novicio? Ayon sa batas, kasamang Igan, ayon sa batas ng China, sinabihan tayo na through diplomatic channels lamang. Okay. Through diplomatic channels lamang ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan para sana'y mapigilan ang pagbitay nito. So, ang ating pong embahada dito sa Beijing ay patuloy ang pakikipag-usap sa lahat ng opisyales ng pamahalaan ng China, ng mga matataas na opisyales ng pamahalaan ng China. So, hindi natin pinipigilan. Patuloy ang ating pakikipag-usap sa kanila. Okay. Maraming salamat po at good morning. Good morning po sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Si Consul Noel Novicio po ng Philippine Embassy sa Beijing. Pagbabayad sa mga depositor ng ipinasarang Bangko Filipino, sisimulan na ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ngayong araw. Unang makatatanggap ng pera ang mga depositor na may ipon na 5,000 piso pababa. Pero dapat ay may updated na address sa bangko at walang pagkakautang. Ipadadala ang kanilang deposito sa pamamagitan ng postal money order at maaari po itong i-encash sa mga postal office o land bank branches sa bansa. Pero kung 5,000 pataas ang pera, posibleng abutin ng ilang buwan bago mabawi ang inyong ipon. Sa claiming procedure, kailangan mag-fill out ng deposit claim form, magpresenta ng 2 valid ID at magpakita ng proof of deposit gaya ng passbook, checkbook at ATM card. At kaugnay po niyan, makakasama natin live dito sa studio si Dada Felix, Vice President for Corporate Affairs ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dada, good morning po. Good morning, Rhea. Nakahanda na po ba itong mga postal money order para sa mga depositor na ng ipinasarang Bangko Filipino? Opo. Ang first batch po ay magsisimulang email today. Ang mga postal money orders for depositors na ang balanse po nila ay 5,000 and below at walang utang at kompleto ang address sa bangko. Ngayon po yung first batch, mga ilan huto? Mga humigot kumulang 3,000 po. 6,000? 3,000. Sorry, 3,000. Ilang depositor po ba ang nakatakdang bayaran nyo? Base po sa data as of December 30, ang mga depositors na may account balances na 5,000 and below ay nasa mga 93,700. Pero syempre, hinihiwalay pa po doon yung mga may utang at saka yung hindi kompleto ang address. So, a little less than 94,000. So, yung may mga utang at may problema pa sa address, madedelay ng konti, syempre. I'm sorry po? Madedelay ho muna ng konti. Yung mga may utang at may mga kailangan ho silang iproseso muna. Oo. Itong mga depositors na may utang at hindi complete ang address, kailangan po silang mag-file ng deposit insurance claim. Kasi ang nangyari po dito sa mga walang utang at complete ang address, hindi na po sila kinailangang mag-file. So, for the others, kailangan po silang mag-file. Alright. Ma'am Dada, yung higit sa 5,000 ang deposito, paano ho ang magiging claiming procedure ho nila? Saan po sila pupunta? Opo. Kailangan po silang mag-file ng deposit insurance claim. Okay. At kailangan po silang mag-fill up ng claim forms. At yung mga claim forms po ay ipinamahagi na namin last week at this week pa rin po ongoing sa mga depositors forums. Magsasubmit po sila ng kanilang evidence of deposit, kagaya ng passbook, ATM cards, at mga certificates of time deposit. Yun pong schedule ng pag-file ng claims ay ia-anunsyo po namin sa lalong madaling panahon. Ang target po namin ay makapag-start ng receiving ng claims by the end of April. Pero ano pa po yun, i-announce pa po namin yung detalye noon sa
mga susunod na linggo. Saan po sila mismo pupunta, Ma'am Dada? Opo. Normally po, siguro sa mga branches, kaya nga po inaayos pa po namin yung schedule ngayon para pagka nag-anunsyo po kami ay masasabi na namin yung exact date at saka exact location kung saan po sila pupunta. We Kung will be million doing po ang deposito, Ma'am, makukuha ba nila ulit yon o mas mababa na? Makukuha po nila agad yung insurance. Ang deposit insurance po kasi, ang maximum coverage noon is 500,000. So yung 500,000 portion po noon, kung sakaling 1 milyon ang kanilang deposit, makukuha na po nila. Yung over 500,000 po, yun po ang tinatawag namin na uninsured portion, makukuha po pagka meron pang enough assets ang bank after liquidation. Okay. So pag nabenta yung mga assets, paghahati-hatian, kumbaga. Meron, opo. At in general po kasi yun, after yung liquidation ng assets of the bank, and also kung kunyari merong rehabilitation, yun po ang pagka may magre-rehabilitate, that's the time na makukuha po nila. Sa kabuuan ho ba, ilan po ang depositors ng Bangko Filipino? As of December 30 po, meron pong 171,313 accounts. So, ang iba po doon kasi multiple accounts, so hindi po natin eksaktong masasabi na yun din yung number of depositors. Pwedeng mas maliit po. Matagal ho ba ang proseso nito? Medyo matatagalan? O ngayong anytime this year din ho, ma-accomplish ho natin iyan? Definitely this year po. Kaya lang, as I have been saying before, ang proseso po talaga namin ay 2 phases, no? The first phase is the validation of the account. Tinitignan po namin yung bank records na talagang tunay yung account na yon at may funds inflow at naka-record sa mga records ng bank. Ang second phase po nun ay ang verification of claim. Ibig sabihin po nun, titignan po namin yung claim form na sinubmit, pati na po yung mga dokumento para ma-verify po namin na nagbabayad kami ng tamang halaga sa tamang tao. Kung may mga karagdagang katanungan po yung ating mga depositors, saan po sila maaaring tumawag? Opo. Maaari po silang tumawag sa PDIC. Ang mga numero po namin ay 841-4630 at 841-4631. Ito po ay multiple lines. Pwede rin po silang magbisita sa aming website, www.pdic.gov.ph. Meron po kaming mga updates doon at kung meron na pong schedule ng pagre-receive ng claims ay doon po nila makikita. Ms. Rhea, gusto ko lang pong sabihin na kahit hindi pa po kami nagre-receive ng mga claims, ay prepara na po ang pagpoproseso. Kasi nga, like I said, tinitignan na po yung records ng bangko. Alright, Ma'am Dada, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. Magandang umaga rin po. Dada Felix, ang Vice President for Corporate Affairs ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Sa ibang balita, pisong provisional increase sa mga bus sa Metro Manila at patutupad na simula bukas. Kaya mula sa dating 9 na pisong minimum fare sa mga ordinary bus, magiging 10 piso na. Sa mga de-aircon naman, magiging 12 pesos na ang minimum fare. Paliwanag ng LTFRB, patutupad ng provisional increase habang dinindig pa ang fare hike. Petition ng mga bus operator. Kaugnay na balita yan, mausap natin si LTFRB Chairman Nelson Laluces. Chairman Laluces, good morning po. Good morning, Igan. Yung provisional fare increase na piso, kailan po tatagal ito, Chairman? Kailan magiging effective? Effective siya bukas, di ba? Hanggang kailan ito? Hanggang kailan po siya? Hanggang ma-hear na namin yung main petition for fare increase ng mga buses. Next time we will issue an order if they are entitled to a further fare increase o hanggang doon na lang. Okay. Pero kung matapos yung hearing, not necessarily ba piso rin yung magiging desisyon ninyo? Hindi. Pareho. Pwedeng maging depende kung ano yung circumstances at that time. Pwede namang hindi. So yung desisyon nyo sa mga public hearing na pinapatawag nyo, hanggang kailan pa ho ito magtatagal, Chairman? Well, under the law, we have to set the petition for hearing 30 days after we issue the provisional increase. Okay. So, within 30 days, mag-i-issue kami ng notice of hearing and then siguro another 30 days to resolve the main petition. Magkano ho ba yung petition nila ng mga may-ari ng bus? Doon sa non-aircon, I believe they are asking for 14 peso 14. fare for the first 5 kilometers. Okay. And an increase in the per kilometer rate.
Okay. Yung sa aircon, I think they're asking for 18. I'm not sure about the aircon at this Oo. point. Pero malayo ito sa provisional increase sa piso. Malayo. Okay. So kung maaprubahan anumang fare increase, matatanggal na automatic itong yung provisional increase na ito. Bali, ang magiging basis is yung present pa rin na line, and whatever additional fare we will give is dun sa line ang basis. Gaano ba ito tinanggap ng mga bus owners? Alam mo na nila ito bago nyo binaba, no? Sorry. Bago nyo sinabing ipatutupad yung provisional na piso bukas na increase, ano natanggap yung reaction mula sa mga bus company? Wala pa. Actually, Friday namin yan eh. Wala pa. So, hindi ko pa alam kung ano yung reaction. Kami na lang tatawag. Bus driver. Okay. Chairman, maraming salamat po. Sige, salamat, Igan. LTFRB Chairman Nelson Laluces. Pinaslang na radio broadcaster na si Marlina Flores Sumera inilibing na. Kasabay nito hinamon ng National Union of Journalists of the Philippines ang gobyerno na agarang lutasin ang kaso. Narito ang report ni Ian Cruz. Bangaluhan ng panghihinayang at paghingi ng katarungan ang bumuhos sa mga mata ng mga kaanak ni Marlina Flores Sumera nang sulyapan nila sa huling pagkakataon ng labi nito, pati ang mga tinulungan ni Sumera sa Silonia Neighborhood Association kung saan siya ang presidente, nakipaglibing din. Naging aktibo raw si Sumera sa pakikipaglaban sa anilay mga land grabbers sa kanilang lugar na kutob nilang dahilan ng pagpaslang sa kanya nitong Huwebes sa Malabon. Kung nasaan man siya ngayon, at alam ko masaya na siya at nagampanan na niya yung kanyang ginagawa. Kung bigyan katarungan ng anak ko. Hinamo naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang gobyernong resolbahin ng mabilis ang kasong ito. Si Sumera ang ika-4 na mamamahayag na pinatay sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Denver at Excitement Coelho, panalo kontra sa challenger na si Sama 3K Battery Chayong. Dahil dyan, napanatili ni Coelho ang kanyang WBC International Mini Flyweight title. Darito ang report ni Mark Zambrano. Medyo hindi na masyadong nakakagalaw yung Matagumpay na na-depensa ni Denver the Excitement Coelho ang kanyang WBC International Mini Flyweight title laban kay Sama 3K Battery Chayong ng Thailand sa Angono Gym. Pinakita ni Coelho ang bunga ng halos 5 buwan niyang circuit training bilang paghahanda sa kanyang title defense. Kitang-kita sa galaw ng kampiyon ang bilis at kumpiyansa sa sarili. Alam naman daw talaga ni Coelho na hindi magiging madali patumbahin ang kalaban. Kontrolado ni Coelho ang halos buong laban hanggang tinigil ito ni referee Bruce McTavish sa 10th round nang paulanan ni Coelho ng suntok ang Thai challenger. Inaasahan ko po dahil nga siya ay isang Muay Thai fighter. Alam ko makapagtiis po ito ng matagal. Kaya pinagandaan ko talaga ito kung anong gagawin namin. Kasi sabi ng manager ko, huwag mo munang madalain. Gawin mo katulad kay Rockman. Makakalaban ni Coelho sa isang world title fight ang mananalo sa laban ng kasalukuyang may hawak ng WBC 105-pound crown na si Kazuto Ioka at ng challenger na si Juan Hernandez. Ang mga manonood naman, tuwang-tuwa sa pinakita ni Coelho. Magaling, mabilis. Bakit? Ano ba nakita niyo? Magaling yung step, gano'n. Ha? Magaling talaga. Magaling, iba talaga Pinoy. Astig. Anong magaling naman niya? Anong nagustuhan? Bilis ng kamao, sobra. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Prince Charles, pinangunahan ng memorial service para sa mga biktima ng lindol sa New Zealand. Team Ascot nagpa-party para ipagdiwang ang panalo nila laban sa Bangladesh sa AFC Challenge Cup. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.